balak mo yan pormahan. Isa lang ang mapapayo ko sa'yo, dapat mo lang natimbrihan na iisa. Team Forecast ka na. Gamit tayo ng Rainbow DSP PA4x6, no? Tapos C260, ito yung magdadrive sa front door natin. Rear door 165S, 150 watts. Two-way tayo sa harapan, ha. Tapos gamit din tayo ng spacer kasi papalitan natin yung ano niya, yung ano niya, stock niya. Hindi natin sisirain yung stock. Dalawang set ng spacer, foam ring. Basta pag SQ tayo, lagi tayo may foam ring. Yan, lagi tayo maglalagay niyan para enclosure yung tunog natin, mas compressed, no, mas buo. Tapos hindi nawawala sa atin yung deadening. Gamit tayo ngayon Rainbow SL D2.1. Ang isang box nito nasa 12 pieces, no. 2.1 mm. Yan. 750 by 450 mm sa isang sheet. Yan. Tapos sumitimbang to na 16.3 kg sa isang box na. Rainbow tayo ngayon na deadening. 4 na pinto. Deadening tayo. Ayan o, nipis. Head unit, stock tayo. High level input gagamitin natin dito ngayon. Tapos, kalasin na muna natin to. Deadening muna tayo, no? Bago tayo magkabit ng pamboses. Unahin muna natin tong driver side. Dito na muna tayo. Magsimula. Wala palang tweeter, oh. Display lang yung pillar. Tweeter pad niya. 2025 model to, mga pork chop. Bakit nga ba tayo nagdeadening sa mga sasakyan natin, no? Unang-una, tanggal rattle para sa mga sounds natin. Tapos, pangalawa, na-enhance yung voice ng speaker natin. Kumbaga, nadadagdagan siya ng bass, nadagdagan ng clarity. Tapos, nababawasan din yung yung road noise niya. Kasi sobrang nipis talaga yung mga sidings nito. So kailangan talaga natin i-deadening. Pinapakapal natin kahit papano. Kaya in-enhance natin yung mga sidings nila. Isang sheet lang gagamitin natin, okay na yun. Kasi importante balandrahan ng pamboses. Yung napakakapalin natin, no. Ito yung stock niya, no. Ayan. Pagtanggal naman yan, ikot mo lang yan, pork chop. Ikot mo lang siya counterclockwise. Yan. Tanggal na yan, no? Positive, wire, yellow, kanan. Pag nakaharap sa'yo yung speaker, positive to, kanan. Firmis kanan. Okay? Ayan. Tingnan nyo naman kung gaano kanipis. Narinig nyo. Diba? Ano kung hindi natin i-deadening yan, tapos nag-upgrade tayo ng speaker natin, kumbaga yung potential ng speaker natin na ilalagay, hindi ganun kaganda. Kasi nagra-rattle siya eh. Kumbaga inaagaw nito ngayon yung sidings natin. Kasi sobrang nipis nito. So pag bumomba na ngayon yung speaker natin, may tendency talaga na aagawin ang sidings natin. Kasi sobrang nipis ng aero nito. So pakakapalin natin ngayon yan para kahit pa paano yung balandrahan, diba? Mas solid yung tunog ng speaker natin ngayon dito. Pisa na muna natin deadening nito. Deadening natin, goods na, no? Ayun, nakalatag na siya. Pinatchi na lang natin. Ma-maximize na talaga natin yung isang sheet. Tapos dito, ayan na yung foam ring natin. Nakakatukoy natin. Sumolid na siya. Sumolid na yung tunog niya. Hindi kagaya rito sa kabila. Ayun, oh. Diba? Ito latang-lata talaga eh, oh. Yung na-deadening natin. Ayan, solid. Goods na yung isa pero kailangan talaga rito mga 2 pieces eh, no? Pero okay na yung isa. Kung i-maximize mo naman yung isang sheet, kaya mo nang pakapalin yan. Importante yung balandrahan natin dito. Tapos lagyan din natin ng foam, isolation foam din, yan, yung balandrahan na yan. Kabit na muna natin yung pamboses, no? Okay na tayo dito sa isang pintuan natin. Pamboses naman tayo, maglilinya naman tayo. Okay, driver side, ayan, nakabit na natin yung pamboses natin. Naka-foam ring na rin tayo dyan. Linya, passive, eto. Passive natin, bakit dito natin nilagay? Hindi natin nilagay rito kasi dito mas malapit, di ba? Bakit dito? Kasi dito, etong part na to, medyo malalim to pagdating do sa sidings natin. Ito yung handle. Itong part na to, medyo malalim. Hindi tayo pwede maglagay dito kasi halik na yung sidings natin dito. As dito, medyo secure to kasi nakapix na siya dyan. Yan, okay na to, no? Yan, balot na rin. Tweeter, yan. Linya ng tweeter natin.
Tweeter pad, stock ang dating. Pero upgraded yung tweeter natin. Tapos, nilagyan ko lang ng bracket yan. Yan, ganyan. Okay na, di ba? Okay na tayo sa driver side. Tapos na tayo, balik na lang natin tong plastic niya. Try naman natin tong rear niya. Driver side, rear door tayo, no? Okay na, nakabit na natin yung coaxial natin. Foam ring, okay na rin, no? Tapos deadening, goods na tayo rito. Yan. Malatag na rin natin. Isang sheet lang din yan. Double check natin. Okay, kumapal na siya mga pork chop, no? So, nakadalawang pinto na tayo. Tapos na tayo dito sa rear door, front door. Kabit na lang natin yung sidings na ito para lipat naman tayo sa kabila. Coax, good. Rainbow coaxial. Alright. Passenger rear door tayo, no? Okay na yung coaxial natin. Tapos na rin yung ano natin, yung deadening. Yan. Pare-pares lang yan. Tigi-tigisang sheet lang yung ginawa natin dyan. Okay, nakapwesto na yung foam ring natin. Testing natin yung deadening natin. Okay, solid. Kabit na lang natin yung sidings, no? Tapos, front door naman tayo. Front door, passenger side. Okay na rin yung two-way natin. Yan na yung linya natin. Yan. Passive, goods na rin. Deadening. Okay na tayo sa deadening, no? Tukin lang natin mga pork chop. Okay, solid na. Kabit na lang natin yung sidings. Tapos, head unit naman tayo. Lilinyahan na natin yung mga pamboses na yan. Papuntang amplifier, no? Tweeter natin, yan. Okay, nakaporman na rin. Okay, kakabit na lang natin to. Pagkalas naman na itong panel na to, unahin mo lang itong ilalim, no? Kuha lang kayo prying tool, sikwatin mo lang yan. Yan. Malambot lang to eh. Ayan, no? Basta may prying tools kayo para hindi lang magasgas yung mga gilid-gilid ng panel natin. Yan. Tapos may mga sakit lang yan. Sakit ng aircon. Tapos apat na tornilyo. Yan, pull out na to. Tanggalin muna natin yung head unit. Maglinya muna tayo. Speaker wire ng Montero, ito front left, black white, front right, green black. Yan, ito yung wire niya. Ito yung front left, front right. Ang positive naman niya, black. Ang positive ng kanan, green. Kung hindi kayo sigurado, testerin nyo, no? Kuha lang kayo ng baterya. Yan, kuha kayo ng baterya, testerin nyo lang. Kung hindi nyo pa kabisado yung mga color coding, mas maganda hindi pa nakasarado yung ano nyo, yung sidings nyo. Tapos pag tinester nyo yan, ito front left, kailangan pag tinester nyo yung speaker, ang dapat pabuga yung speaker, yun yung positive na ano niya, polarity, pabuga. Pero kung pahigop siya, yun yung negative, no? So ito yung positive natin ngayon, black, positive yan, black, to negative. Okay, narinig? Ito yung front left natin. Yan, tapos positive, constant 12 volts. Ayan. Itong positive na yan, basta lahat yung nasa ibabaw na yan, puro positive yung mga yan. Ayan, yung speaker na yan, positive. Speaker, positive. Ito yung front. Ito yung rear, passenger side, rear. Brown na may violet. Ayan. Magkakatabi lang yan. Positive, accessories, speaker left, speaker rear, rear left, speaker front, right, speaker rear, right. Yan. Magkakatabi lang yung mga yan. Yan, yung apat na yan. Speaker na yan. Ngayon, itong pinutol natin, ito yung kukunin natin, high input. Ito na yung papunta doon sa amplifier natin. Hindi tayo gagamit ng RCA, high input level tayo ngayon. Tapos kakatin na natin lahat yan. Kakatin natin lahat to, papunta na rin to doon sa amplifier ng DSP natin. Yan. So, mag-wirings muna tayo. Umpisahan na muna natin to. Bakit high level pala gagamitin natin, ano? Yun kadalasan tanong sa mga, sa mga car audio natin, high level. Kung stock yung head unit natin, so walang RCA output o pre-out, so tayo, mag high level input tayo. Dun yun sa mga stock na head unit, ha. Pero kung ang head unit mo naman may RCA pre-out,
di gumamit tayo ng RCA. Madaling salita, di ba? Ano ba pinagkaiba nitong mga to? Yung high level input tsaka RCA input. Alam mo kung tutusin, wala naman silang halos pinagkaiba. Nakukuha pa rin yan sa tuning, no? Pagdating sa tuning, walang halos pagkakaiba yan. Basta proper lang yung installation, proper lang yung pagkakagawa, yung ganon. Hindi mo na halos maririnig yung pinagkaiba niyan. Sabi nila mas maganda din yung high level input. Sabi ng iba maganda rin yung RCA. Kung ano yung head unit mo, dumidepende yun kung ano yung head unit na babagay talaga sa setup mo, no? So tayo ngayon, ang ginagawa natin ngayon, kaya high level input to, stock yung head unit natin. Naka DSP lang tayo diba? Doon na natin totonohin ngayon yan. Hindi na natin kumbaga wala na tayo ibang gagawin dyan. Kasi DSP amplifier na siya, no? Itong setup na to, tamang-tama to sa mga, alam mo yun, i-enhance lang yung audio nila na pang araw-araw pwede na, no? Pwede na tong setup na to. Pang daily driven. Saktong-sakto na to. Ang ginagawa natin, wala muna siyang subwoofer, no? Tupalo muna yung subwoofer nito. Ano muna tayo, pamboses muna tayo, amplified, upgrade tayo ng pamboses. Yun na muna ginagawa natin. Tupalo na daw yung subwoofer natin. Kaya ngayon, ganyan na muna yung ginagawa natin. Upgrade tayo ng front speaker, rear speaker, tapos naka DSP tayo. May input natin, ito na, no? Nalinyahan na natin. Ngayon, linyahan naman natin ngayon yung mga speaker natin. Papuntang amplifier naman yung mga yan. Ito, katin na natin yan. Walang problema mag-cut, basta maayos lang yung pagkakagawa nyo. Walang kaso yan. Kasi kailangan talaga natin katin yan kasi mag-amplified na tayo. Front left, front right. Rear left, rear right. Okay? So, linyahan na natin yan. Ganun lang yung mga port job. Wala namang halos pinagkaiba yung RCA tsaka high level input. Pag tinono na yan, di nyo na maririnig yan kung ano ba yung ginamit natin. RCA ba? O high level input ba? Wala na pagkakaiba yan. Ang problema lang din pala sa RCA, alam mo yun, maidikit mo lang sa sa power cable mo. Nagkakaroon na ng noise. Nagkakaroon na ng static yan. Pag hindi proper installation din. Pag hindi maganda groundings mo. Tsaka hindi rin maganda yung RCA mo na ginamit mong RCA. Isa pa yun. Basta proper installation lang, walang magiging problema sa gawa. Ganun lang yun. Ilang beses na namin ginagawa yung mga ganito, high level input. Wala kami nagiging problema. Basta ayos lang pagkakagawa. Ganun lang mga port chop. Ito, linyahan na natin yung front left, no? Pa-amplified naman to. Tapos babalutin natin lahat ngayon yung mga wiring natin. Balutan natin ngayon ng nylon jacket yan. Ito, linyahan ko muna, no? Ito, talinyahan na natin yung speaker wire natin. Yan. Tapos, dumaan yan sa console. Yan. Ito na yung mga wirings natin. Yan. Dumaan lahat yan sa gitna. Ayan. Tapos, bumaba na yan dito. Ayan. Yan na yung wirings natin, no? DSP natin, dito na po pwesto to sa driver side. Kasi, maglalagay doon ng subwoofer. Tupalo na lang. Doon natin lalagay yung subwoofer natin. Tapos, ito na yung wirings natin. Ayan. Linyahan muna natin to. No, para maya-maya makapagtono na tayo. Okay, linyahan muna natin to. Okay, DSP natin, may linya na, no? Input power natin. Ayan, input. High level input. Ito yung nanggaling sa radyo, no? Ayan. Tapos, mga speaker wire natin. Ito na yung papuntang amplifier. Ayan, ito sa radyo, ito yung sa amplifier. Ayan. Mga yan. Supply natin, accessories, positive. Okay, goods na tayo, no? Negative. Ganyan na muna natin siya. Mamaya magtotono tayo, no? Pag tapos natin magtono, fix na natin yan. Ito, balik na muna natin tong center console, pati head unit natin.
Kabit na muna natin yan. Yun na muna.